Hello everyone, gahapon nandiyan ako nakuha ang SO, Special Order for my resignation. So I'm going to tell you what was my process. So this is a case-to-case basis. My case, which I will be showing to you. Okay, so this is my case. I am a DepEd teacher for 5 years, and my purpose of resignation is for migration, or to migrate, or to reunite with my husband. I have existing loans in private lending institutes and GSIS. I also had an overpayment, which we'll talk about later, and the GSIS process is according to the division office, ibang proseso na naman. So we will have another video for GSIS process kasi agian pa lang nako siya tungod kay wala pa pud ko naka GSIS process karong Monday pa siguro. To date, this is recorded June 20, 2024. So here is my process. So let me introduce myself. I am Ma'am K. T1 lang po tayo of the Department of Education, Region 10, Division of Bukidnon. So this video is intended for those who want to retire, but I am not encouraging. Resign. But I am not encouraging everyone to resign. Of course, you have your own reason. Me nga is to reunite with my husband in Australia. And I have served the department for almost 5 years and 7 months. And I have loans, still have loans in BDO and GSIS. So, ito na yung process. Mag-una dyan ta sa school level. So, school level, istoryaha sa dyan yung principal kay naa dyan siya ipang ingon, i-suggest, no, ipangutana nga no, nga mag-resign ka. So, na po yung mga suggestion about ana. And then, kung okay na inyong panagstorya, himuan na dayon imuhang intent letter. So, what is your intent? To resign. Of course, so resignation letter. Address it to your superintendent. And then, sa ako ang resignation letter, ang signatory lang dyan is ako lang po. Okay, sa other video nga akong mga nakita sa YouTube, gipasign pa daw ang ilang principal, ang ilang district supervisor, ay dayon ang superintendent. Pero sa ako ra dyan nag-perma. Okay? And then, actually, ang gipasa na kong resignation letter, tulo ka copies, together with school clearance nga tulo pod ka copy. But sa final folder na dyan nga ipasa sa DO, isa ka copy ra ilang gipangayo. Dayon sa katupong gipasa na mga resignation letter, isa ra po'y gipermahan sa amo ang superintendent. Okay? So humanon sa nimo ang school clearance, ay nimo ni ipasa kaning duha ang resignation letter ug ang school clearance. So dungan na sila, ipa-receive na nimo dito sa division office receiving section. So before gali na nimo ipa-receive, i-folder pa na nimo siya. Kung butang kag cover dito sa folder nga intent letter, imong ngalan, dayon imong posisyon. Dayon mag-attach pa jud ka ana og transmittal, imong AO mo ingon jud na siya nga 2 copies of transmittal jud ang imuhang ibutang ana
So, ang AO ni mo kasabot na unsa nang transmittal siya na, and then po'y mag-storya sa mag-discuss sa imo unsay purpose sa transmittal. And then, so pwede ikaw or ang imuhang AO ang mag-submit ana sa DO, dayon maghulat lang jud dayon nga kanang maghulat lang dayon nga pwede na kwaon ang imuhang na-receive nga intent letter. Pakapinan na dayon na nila og division og CSC or Civil Service nga clearance. So, in my case, nakahulat jud mi og 2 weeks. So, May 2, gipasa ang intent letter og clearance. Dayon, May 17 pa jud na release ang division clearance og CSC nga clearance. Pero, magdepende gihapon ni kung unsa ka active or kanang gaano kadalas moadto ang AO didto sa division office kay i-follow up man niya permi. Kumusta na ang intent letter ni Koan? Naan na ba? Pwede na ba makuha ang mga division clearance o CSC clearance? Kung naan na siya, mag-division level na dayon ka o pasign sa imuhang clearance. So, here. So, kay naa naman ti mo intent letter, naka-attach na dito ang division og CSC nga clearance. Then, magpa-perma na ka sa tanan ng mga signatories dito. So, in my experience, ang pinakauna jud is, giadtoan na mo nga wala jud kuskus balungos, is ang attorney, legal counsel na to no, sa division. So, siya ang mag-provide sa certificate of no pending case. So, magprinta gali siya dito 4 ka buok, pero sa folder nga may ipasa isa raman ang gikinahanglan nila. And then, isa sa imuhang i-ready ang SALN nga naa na dito ang kanang ang as of bitaw, diba sa SALN nato sa taas naman ay as of, isulat nimo dito as of kanus ang effectivity sa imuhang resignation. So, 4 ka copies jud ang among gipanotaryuhan ani no dito sa private nga attorney. And sa property custodian, ipakita na ko unyo sa format. Wala po libog kaayo si ma'am sa property custodian nato dito sa division. Basta i-follow lang jud nato ang iyang format nga gihatag unsaon pagkuan sa atong mga properties. And then, affidavit of undertaking sa private attorney gihapon. Kabalo na sila kung unsay kanang ibutang ani sa i-check ka dito sa inyong paper. No, affidavit of undertaking kanang walay labot ang DepEd sa kung unsa mang nabili nimo nga utang diri or nabili nimo nga utang sa mga private bank or sa GSIS. So, ikaw dyan ang magbayad, dili ang DepEd. And then, GSIS separation form. Ito ka dyan, GSIS, ito ka sa guard. Guard, mangayo kog separation form. 2 ka buok, 2 copies. Then, sulod ka dito sa GSIS office na dyan, pangayo og statement of account. Kung mamahimo, 3 ka kopya or 2 ka kopya, ipangayoon nimo. Kay kwaon man gud ang isa ani sa DO, kwaon pod ang affidavit, isa ka copy sa DO. Dayon 2 ka copy kwaon ani sa DO ang SALN. So, kato i-prepare nimo para mapermahan ang imuhang mga kanang permahan imong clearance. As of sa uban nga mga signatories, diretso ra man sila maperma, nangutana lang sila naa na kay school clearance, then perma na din sila kung okay na imong school clearance. Okay, so
kung nakapapirma na ka dito sa division, humana na nimo papirma, i-compile na nimo imuhang documents. Actually, naman ko'y gihatag nga kanang list of requirements ang division. So, kato, imo to siyang ibutang sa folder. So, sa brown folder nga long, butangan nga pa ni mag-cover kay para mas mailhan bita sa in charge, ikinsa to nga papeles, para ko na nang nagkuanta ka ng mga apply, or ka nang mag-maternity leave, diba, pertinent papers, or pertinent documents, for resignation, then ngalan, number nimo, kano sa imong effectivity date, sa inana siya. So, dito, mao na po ni siya, kani sila, mao na po ni ang makita nimo dito sa requirements nila. So, sa Form 7, kaning Form 7, kwaon na nimo sa inyong AO, no? Sa Administrative Officer ninyo, buhatan kaniya og Form 7. Sa Form 7, makita dito imong employee ID, number, imong ngalan, dayon pila ka book imong absent, imong late, mga inana bitaw, with pay ba or without pay, dayon kuanon pa jud kanang naa dito ang effectivity date nimo. So, kanusa lang kataman jud, no? And then, dito man gud mailhan dayon sa isa ka officer dito sa HR nga ay taman ra siya ani, so dapat dili na siya masulduan sunod bulan. So, inana ang purpose sa ato ang Form 7. So, naana ni siya, ibutang na nimo siya sulod sa folder. Sa sunod, paghulat lang dayon, no? So, isubmit nimo siya dito sa person in charge, kay naa jud sila person in charge for resignation. Ipasa mo sa iya ha, dayon listen to his instructions. So, saying siguro maingon siya nga kuha ang number sa HR, panawag lang diri kay lisod pod mo sikag balik-balik dadto, no? Ang biyahe ba lamang ang plite o unsa pa ang kahago. So, then na po or not, no? Listen or not, kay asay man gud, no, ignan kanila nga balik ani nga ko anya, wala pa day jud na kompleto ang papeles. In my case, may gali jud ang giingon sa ko is 2 weeks. Ay, Diyos ko. 2 weeks. So, nagpasa ko June 4. Tapos, naghulata pa ko og 2 weeks. And then, wala raman di ay gihapoy ko ano, kanang, wala gyapon na kompleto jud ang papeles. Ang na-ready lang sa in charge is ang ako ang special order. Wala pa ang certificate of last payment. Kinahanglan man gud jud ang certificate of last payment kay basin na ay overpayment. So, naa jud di ay overpayment. Nya, ay pa din siya na process no pag adto na ko. Nanawag ko is ang sa siya nga date. Mas Friday to siya, atong gignan ko nila nga 2 weeks later, ma'am, na follow up na daw ko. So, gituwagan na dyan ako ang HR, kaya wala mo ko tawagi, bisan og naay number ang akong cover. So, wala dyan ko nila gitawagan. So, ako na lang nanawag sa HR, kaya tagaan mo po ka lang number sa HR. So, yun siya, instruction niya of, maduro ko dito by Wednesday of the following week. So, gisunod rapod na ko siya nga adtuon. Sabi na ko, kanang ready na jud siya ang mga papers, like igod na ako kwaon ang ako ang SO. So, dili di ay kana pa diya mong adlaw ay pa nila trabahoon ang certificate of last payment. Tapos, napadyo ko overpayment, meaning nasulduan ko nila the following month nga dili na unta. No? So, na-advance na kaayo ang pag-pay sa national, no, paghatag sa sweldo, bali ba? So, June 1 pa lang siguro, gi-download na ang sweldo. So, na-receive daw to na ko. Actually, na-receive, no? Then, nabaryan na nila ako ang mga
bayronon sa June. Akong contributions na variant sa June. So, dapat ibalik na ko to sa ilaha. So, dako kayo ang overpayment. Maayo unta kung gi-process to siya daan like a week before, nakita na nga na-add kay overpayment, kay maka-ready pa unta kag kwarta. So, at that time, my God, nakiluoy ng hold up jud. No, what I mean with na hold up ka naman. Kaya nanguan jud og kwarta ba, nanigom jud og kwarta kasi pwede mautangan. Para lang jud makuha nako in that same day ang SO nako. So, mas maayo kung mag-follow up jud ka. Kung nakaidagan kwarta, pagbalik-balik sa DO. Kung wala, sige panawag. Anak na lang jud siguro. Ipa-ready jud imo certificate of last payment. CLP, Certificate of Last Payment. Then, the in charge, siya na'y bahala sa SO. Siya ay magpaperma sa ato ang superintendent. Okay, so ang last nga papel nga mahawiran nimo ka matuuran is the SO nga resign na ka. In my case, I don't need to go to region anymore. I don't need to pass documents for central office, and I don't need CFO. I am bound to Australia, so walay inana nga mga requirements sa ako. Okay, so this is the process, no? So sa school and sa division office, nadugayan siya tungod kay nagyaiya po jud ko. Mas maayo kung follow up, tawag, adto dito. Ana jud siya unta nga proseso. Okay? So, thank you for listening. Unta nga nakatabang ni siya kay ang sige po kong pangita sa YouTube unsay mga parihan akong case. So, wala kayo jud. Wala jud. So, unta makatabang ni siya sa inyo ha with the same case. And next is the GSIS process. I will upload another video for this kung sa ako nagian sa GSIS process na. Thank you.